Ay nako, kagigising ko. Gusto ko lang magkomento kasi pagbukas ko nung YouTube, napanood ko si Attorney Libayan. Yung favorite attorney ko ngayon. Oh, may favorite attorney ako. Sabi ko nga, one day, pag kailangan ko ng attorney, lalapitan ko si Attorney Libayan. Meron siyang naging komento tungkol dun sa isang TikTok of lawyers ba yun? Oo. Yung abogado na nagsalita, sabi niya, yun daw, justice sa Philippines talaga, hindi favor sa mahihirap. Talagang pangmayaman. Gusto ko magkomento doon. Tapos marami pa siyang mga sinasabi na kung mahirap ka, tapos nagkaroon ka ng kaso, aminin mo na lang, parang ganon. Para kahit papano gumaan ba. Tapos parang walang justice talaga. Gusto ko mag-comment. Based on my experience. Ito experience ko marami ako naging problema sa bayan ko. Yan lagi ko sinasabi sa Bungabon, Nueva Ecija, ang dami ko naging problema. Ordinaryong tao at pati mga politiko. Mga mayayaman din, mga mahihirap din. Kanino ako mag-agree yung sinabi ni Attorney Libayan na fair at yung sinabi nung isang abogado sa TikTok na unfair. Yung pagpa-file ng kaso sa Philippines, marami akong naging karanasan. Ang babanggitin ko yung tungkol sa pagpa-file ko sa asawa ko. Yung tatay ng mga anak ko, iniwan kami. Pinagpalit kami sa ibang babae. Tanggap yun. Tanggap ko yun. Okay. Diba, no? Ngayon, ano yung naging experiences ko doon? Grabe yun. Talo ko lagi doon. O, diba, no? Lumapit ako sa korte para habulin yung karapatan nung anak ko sa kanyang tatay para sustentuhan. Pero ang nangyari sa akin doon, lagi akong talo. 4 na beses akong natalo. Laging ang salita nung una, bali ang sinasabi, parang hindi ako interested. So, binagsak. Tapos yung mga sumunod naman, parang may kakayanan daw ako na suportahan yung anak ko, kaya okay lang daw na hindi magbigay ng support. Marami. Suma total, lagi akong talo. Piruin mo ang inihahabol ko sustento ng anak ko na may kapansanan. Tapos talo. Yung pinakahuli kong ginawa, bago pala yung huli kong ginawa, dumating si Duterte. Nung time ni Duterte, talagang wala talagang justice akong nakuha. Yan, ang maamin ako. Kung sino man ang magsasampa ng reklamo sa akin, haharapin ko. Dahil may mga dokumento ako na talagang talo ako sa paghabol ng karapatan ng anak ko. Talo ako. Hanggang dumating si Duterte, 2016. 2017, nakita ko yung 8888. Lumapit ako doon. Grabe, binigyan nila ako ng sarili kong abogado. Kasi nung lumapit ako doon sa kumpanya kung saan nagtatrabaho yung tatay ng mga anak ko, dinig na dinig ko. Huwag pakialaman kasi performer. Di ba? Huwag pakialaman kasi performer. Hindi natin dapat pakialaman kung hindi man nagsusustento sa pamilya. Dinig na dinig ko yan. Patayin ko muna ikulan ko. Nagluluto na ako ng breakfast ko. Naalala ko lang kasi baka makalimutan ko. Dinig na dinig ko yan. Tapos, hindi pa ako huminto. Bumalik pa ako uli. Nakipag-usap akong pilit pero hindi ko nakaharap yung pinakamataas doon sa kumpanyang malaking-malaki na yun sa Maynila. Nawalan ako ng pag-asa.
Nung mga sumunod na araw, nanahimik ako. Wala nang pag-asa eh. Kasi nilapitan ko ng lahat. Talaga naghihirap kami mag-iina noon. Biruin nyo, simula nung ikasal kami, hindi talaga ako nakakatikim ng sustento mula sa tatay ng mga anak ko. Nung kami inabandona niya, tapos nasunugan ako, hindi pa ako humingi ng sustento eh. Until talagang namulubi na kami. Naghirap na talaga kami. Doon ko natikman yung nagsasaing kami ng tutong, hinuhugasan, tapos isinasama sa bigas. Ang hirap nun. Tapos, dumating si Duterte. Nagsumbong ako sa kanila, binigyan nila ako abogado, tinawagan nila yung malaking kumpanya. Tandang-tanda ako nun, pinapunta ako sa Malacanang, doon sa opisina ng 8888. Tapos binigyan nila ako ng utos na punta ka sa Region 3 sa Pampanga. Makipag-usap ka sa kanila. Nakipag-usap ako, pero hindi dumating ang tatay ng mga anak ko. Yun lang mga matataas doon. Ngayon, ang nangyari pa doon, nagkaroon ng na magbibigay na monthly, di okay na ako. Ang mali ko, yung ibibigay monthly, hindi ko ipinadokumento. Ilang buwan lang yan, tapos hininto. Di nagwawala na naman ako. Hanggang sa unti-unti, sabi ko nga, kailangan ko na ng korte. Nag-file ako. Matagal uli. Tapos ang kinuha kong abogado sa Maynila. Matagal yung filing. Pero na-file ko siya bago ako mapunta ng Amerika. Biruin nyo, 2013 nung nasunugan ako, 2011 nung kami inaabandona na, naging formalidad na wala na siya, 2012. Pero ikinasal kami 1988. Since 1988 walang sustento. Nagkaroon lang ng sustento yung anak ko nung nanalo o naipanalo ako ng abogado ng Maynila. Yun ay pang-5 demanda. Diba? Kaya yung sinasabi ng abogado sa TikTok na walang justice. Na-feel ko yun. Nagkaroon lang ako ng feeling na parang meron ng justice kasi dumating si Duterte. Yan. Kaya yung sinasabi nila na pangmayaman lang ang justice, kasi gusto kong mag-agree doon dahil gusto kong dagdagan. May connection. Minsan, hindi mo kailangan maging mayaman para mag-favor sa iyo ang justice. Yun ang tingin ko ha. Kailangan lang may connections ka. Wala akong connection eh. Wala, hindi rin ako mayaman. Ano nga ako breadwinner nga ako eh. Breadwinner ako. Hindi mo, nung time na yon sabi ko, kawawa naman pala yung katulad ko. Ang hinahabol ko lang, sustento para sa anak ko, pero bakit hirap na hirap ako? Diba? Napatunayan ko sa kanila na nasunugan ako, wala na akong pera, ganito, ganyan. Pero still, ang sinasabi may pera ako. Hanggang sa, naipanalo na kumuha ako ng abogado, naipanalo sa pang-5 pagkakataon. Imagine, ika-5. Ang isa sa problema ng mahihirap, na katulad ko, pag nagsampa ng reklamo, yung acceptance fee. May acceptance fee ang mga abogado. Tapos may filing fee. Tapos meron niyang per hearing na fee. Yan. Yun. Ang layo ng panggagalingan ni attorney. So, manggagaling siya sa Manila, papunta sa Nueva Ecija. Yung travel niya, yung sasakyan niya, yung abala niya, maghapon na, hindi ba? So, nung bago ako kumuha ng abogado sa Maynila, matagal akong nagdesisyon. Kasi kung yung nung nasa Bungabon, Nueva Ecija ako,
na ang biyahe ko ay mula mga 15 to 20 minutes lang papunta doon sa korte, nahihirapan ako. How much more yung nasa Nueva Ecija yung court, tapos nasa Manila yung bahay na tinuupahan ko. Ang hirap, bali, ang tagal bago ko pinag-isipan, kaya ko bang kumuha ba ng abogado na ganito acceptance fee? Kaya ko ba yung kada hearing merong meron silang bayad di ba? Tapos kaya ko bang i-provide lahat ng mga gastusin? Hindi ko kaya nung time na yon. Hanggang sa dumating yung petition ko galing Amerika 2018. Pero nagpupunta na ako ng Amerika 2014. Nung dumating na yung petition ko, dali-dali akong nag-file kay attorney. Ito, kapit na talaga ako sa patalim. Ipanalo mo naman ako. Kasi 4 na beses na akong natatalo nung nag-file ako ng sustento para sa anak ko. Sinabi ko sa kanya ano yung sitwasyon. Tapos sinabi ko sa kanya, ito yung senaryo, ito yung nangyari, ito lahat. Sabi niya, bakit po natatalo kayo? Ang hiling nyo lang naman, sustento. Yun eh. Ayun, no, diba, no? Kaya, nag-a-agree ako doon sa abogado, sa TikTok. Tapos, sabi ni Attorney Libayan, may justice. Nag-a-agree rin ako sa kanya. Kasi, after akong ipaglaban ni attorney, bayad ako acceptance fee, bayad akong ganito, siya nagpa-participate. After ng nagbilang din ng years. Nagbilang din kasi hindi ganun kabilis ang justice talaga. Ang tagal. Dito sa Amerika, 1 buwan lang di ba? Yun ang isa sa problema sa Pilipinas, ang tagal ng justice. Kaya nga ang sinasabi nila, justice delayed, justice denied. O yun ang lagi nila sinasabi sa akin, o Jeng, ala kang katanda-tanda. 4 na beses ka nang terminated, sabi ko sa akin. Ang tiyaga mo, hindi. Pag sumuko ako, isinuko ko yung karapatan ng anak ko na ang dapat lumalaban talaga yung nanay. So, ang nangyari doon, talagang ipinilit kong bayaran yung, kasi babayaran mo agad yung acceptance fee bago gumulong yung kaso. Ganun talaga. Tapos nagkasundo kami from Manila to Nueva Ecija. Magta-travel si attorney ng 4 to 5 hours. O, tagal ano. Kaya maghapon nga, akin yung oras ni attorney. O, diba? Sa halip na pwede pa siyang magkaroon ng ano. Ang galing ni attorney. Ang galing niya. Nanalo ako doon. Pero hindi na natuloy yung mga hearings. Kumbaga, nagkaroon ng pag-aayos ba? Naidokumento ang lahat. Na kung sakaling siya kung yung tatay ng mga anak ko hindi tutupad, susulatan ko lang si attorney o tatawagan ko, papaalalahanan niya yung tatay na kapag ka hindi ganito, magsasampa uli ng kaso, bubuhayin natin. Tataas yan dahil, syempre, ganun diba, no? So, nagkaroon ng agreement, nagkaroon ng pag-aayos. Gumanda nga kasi kung gustong mag-aral ng anak ko, mag-aaral siya, 60-40, 60 sa kanya, 40% sa akin. Tapos, pag na-hospital, 60-40 din, ganon. Tapos, sa mga ganito, tapos may sustento. Okay na ako doon. Maglunoy na sila sa ligaya ng kabet. So, diba? So, marami pang problema ako na nagkaroon naman ng justice. Kaya lang, mararamdaman mo may mga nakikialam talaga sa justice. Attorney Libayan, maraming nakialam sa kaso ko. Marami. Kasi yung tatay ng mga anak ko nasa isang malaking kumpanya. Marami silang mga kliyente. Ito, sinasabi ko ito kasi experience ko to. Hindi ako nanghuhula. Sabi ko nga po sa inyo, kung pagiging tapat
at diretsong magsalita ang gusto nyo, ito po ako. Ito po ako. Kaya nga sabi ko nga, si Atty. Claire Castro, kilala ko yan. Nakakaharap ko yan 2015 hanggang 2017 to sa kaso ni Ninita Sablada. Kilala ko siya. Pagdating doon sa korte, Ayan. Kaya, paano mo nga ba sasabihin nagsasabi ng totoo ang isang tao? Ito ba likha lang niya? O ito ba naging experiences niya? Experience ko to. Nag-agree ako doon sa attorney sa TikTok. Nag-agree din ako kay Attorney Libayan. Pero ang masasabi ko, ang tagal ng hustisya sa Philippines. Ang tagal. Napakatagal. Pero parang mas matagal sa ICC. Kasi sabi nila, aabutin si Tatay Digong doon ng 8 to 10 years, diba? Inabot ba ng 8 to 10 years yung mga kaso ko? Hindi naman. Inabot lang yata ng 4 to 5 years. O, di mas mabilis pa rin yung justice sa Philippines, diba? Kaya lang, ang tanong nga doon, mananalo ka ba o hindi? Bakit na-drop yung case ko ng 4 times sa Philippines? Samantalang ang inihahabol ko, sustento ng pamilya ng anak ko. Diba? Ganun talaga. Kung makakalusot, siguro. Pero ako, hindi ako tumigil. Kasi, hindi pwedeng yung mga anak lang nung tatay ng mga anak ko doon sa Kabets, yung makikinabang sa kung anong meron yung tatay nila. Dapat, yun man lang bunso kung may kapansanan makatikim, hindi ba? Kaya, justice in the Philippines, yung sinasabi ni Atty. Claire Castro is kinda questionable. Ang sagot ko doon, nag-agree ako pero nagdi-disagree ako. Kasi ang justice sa Philippines, hindi mabilis, matagal. Pagka hindi ka matyaga, wala talaga. Dapat tiyagaan mo. Kasi matyaga naman silang tumutulong sa'yo at umaalalay. Ang akin lang, pagka yung nilapitan mong tao mali ka talaga. Wala kang makukuha. Pero pagka nasa tamang tao ka, panalo ka. 4 na pagsasampa ng kaso, talo ako. Hindi ko alam kung bakit ako natalo. Pero yung 5 abogado, galing Maynila, nanalo ako. O diba, may justice ang Philippines. Kaya tama si Atty. Libayan. Siguro, mali lang doon sa paglapit. At saka siguro, pag talaga namang ikaw ay guilty, talagang wala kang justice makukuha kasi makukulong ka, di ba? Kasi guilty ka. Doon sa biktima ay dapat makakuha ng justice, hindi ba? Pero minsan, natatalo yung nagpa-file. Siguro, kulang sa ebidensya. Binibigang katwiran ko ang lahat. Sabi ko nga sa inyo fair ako even sa mga anak ko. Yung pagiging fair ng isang tao, hindi yun nakukuhang one time. Nai-inculcate yun. Nabibuild yun. Nabibuild yun sa araw-araw mong buhay. Sa araw-araw mong mga iniisip at nakikita. Sa mga experiences mo. Kasi kung lagi kang negatibo sa mga nangyayari sa'yo, negatibo rin ang magiging tingin mo sa lahat ng bagay. Agree ako kay Atty. Libayan. Umaagree rin ako doon sa lawyer ng TikTok. Diba? At kay Atty. Claire Castro, questionable daw ang justice sa Philippines kaya ipinadala si Tatay Digong sa Netherlands. Attorney, gumagana pa. Medyo matagal lang. Siguro nung nag-file ng TRO, natutulog yung mga abogado. Kaya walang lumabas na TRO agad nung nag-apply sila. Dapat meron tayong reasons. Kasi meron silang reasons talaga. Bakit merong delay? Bakit merong agad nakakasagot? Yun lang, diba? Nagsasalita ako. Lagi, based on my experiences. Kasi kung lagi ka lang sunod-sunuran at maniniwala ka basta, without having proof, paano na? Diba?